Mga mare, narinig niyo na ba itong balita? Kakagaling ko lang sa korte, 30 minuto pa lang ang nakalipas mula nang maanul ang kasal ko. Akalain niyo, paglabas ko ng korte, nga ako, wala ni isang kusing. 3 taon akong nagpakatino, naging asawa sa isang pamilyang mayaman kuno, tapos ngayon, itinaboy lang ako parang aso. Ang ex-mister ko, si Enchong D, tinalikuran ako na parang hindi kami nagkakilala. Ang ex-sister-in-law ko, si Alex Gonzaga, tawa ng tawa na parang nakakita ng bagong chismis. At ang aking ex-mother-in-law, si Heart Evangelista, tuwang-tuwa, sumakay sa sasakyan at sumigaw. Sa wakas, umalis na ang walang kuwentang babaeng yan sa bahay namin. Simula ngayon, ang 1.2 bilyong piso ay amin na. Narinig ko yun pero wala akong imik, walang reklamo, walang paliwanag. Nakatayo lang ako sa kabilang kalsada, pinapanood silang magdiwang na parang nanalo sa loto. Pero eksaktong 30 minuto, matapos ang desisyon ng hukom, nagring ang cellphone ni Heart Evangelista. Sinagot niya, punong-puno ng pag-asa. Akala niya bangko ang tumatawag para kumpirmahin ang transfer ng pera pambili ng bagong mansyon. Pero ilang segundo lang, bigla siyang namutla. Nanginginig ang cellphone sa kamay niya. At sa gitna ng parking lot, sumigaw siya na ikinagulat ng lahat. Ano? Paano nawala ang 1.2 bilyong piso sa account? Sa sandaling iyon, pinapanood ko lang sila mula sa malayo. At sa unang pagkakataon sa 3 taon kong pagiging manugang nila, napangiti ako dahil may sikreto akong itinago na hinding-hindi nila nalaman. Ang 1.2 bilyong piso na akala nila ay sa kanila mula pa noon ay hinding-hindi naging kanila. At ang tanging taong may karapatang magdesisyon sa perang iyon ay ako. Mga bes, ano sa tingin ninyo ang nangyari? Sino ba talaga ang may-ari ng pera? Abangan ang susunod na kabanata para malaman ang buong kwento. Makikinig ba kayo sa aking chika? Isang hapon, ang langit sa Manila ay kulay abo. Hindi umuulan, pero ang hangin ay napakabigat, na parang hudyat ng isang malaking bagyo. Sa labas ng bulwagan ng hukuman, ang dami ng tao ay walang patid. Ang mga usapan, ingay ng mga sasakyan, at eko ng nagmamadaling mga yapak ay naghalo sa isang magulong tunog. Dahan-dahan akong bumaba sa mga batong hagdan ng gusali. Sa aking kamay ay hawak ko ang selyadong papeles ng annulment, isang simpleng papel na nagtatapos sa 3 taon ng isang kasal na minsan ay inakala kong panghabambuhay. 3 taon na ang nakalipas, pumasok ako sa pamilya De La Cruz na puno ng pag-asa. 3 taon pagkatapos, umalis ako roon na may maliit na bag, ilang personal na dokumento, at isang pusong sobrang pagod na wala ng lakas para makaramdam ng sakit. Huminto ako sa harap ng pasukan ng hukuman at huminga ng malalim. Ang hangin sa hapon, mainit at tuyo, ay sumalubong sa aking mukha at nagpatuyo sa aking lalamunan. Sa likuran ko, muling bumukas ang pinto ng hukuman. Ang pamilyar na tunog ng takong ay umalingaw-ngaw sa semento. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Ang aking ex-mother-in-law, si Heart Evangelista, isang babae na ang simpleng presensya, sa nakaraang 3 taon, ay nagpupumilit sa akin na ipaalala sa aking sarili na kailangan kong pigilan ang aking sarili, manahimik at lunukin ang lahat ng mga kahihiyan. Ngunit ngayon, hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatayo. Ilang segundo pagkatapos, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa likuran ko. Malinaw, matinis, at puno ng kayabangan. Sa wakas, tapos na. Sabi ko na sa'yo, ang isang babaeng hindi magkaanak na tulad mo, maaga o huli, aalis din sa bahay na ito. Ilang tao na malapit ay lumingon para tumingin. Hindi pa rin ako lumingon. Lumapit siya sa akin at ang kanyang mamahaling at pamilyar na pabango ay lumutang sa hangin. Ano ang ginagawa mo dito? Nakatayo? Naghihintay na kaawaan ka ng isang tao? Tumawa siya nang may pang-uuyam. O baka iniisip mong lumuhod ulit kay Enchong? Dahan-dahan akong lumingon para tingnan siya. Sa 3 taon kong pagiging manugang niya, lagi akong yumuyuko sa harap niya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sandali siyang nagulat, na parang hindi sanay na hindi ako nagpapakita ng pagsuko. Ngunit isang segundo pagkatapos ay muli siyang tumawa. Ano ang tinitingnan mo? Wala ka ng karapatan na maging manugang ko. At bukod pa rito, lumalaban ka pa. Sa sandaling iyon, si Enchong D, ang aking ex-mister, ay lumabas mula sa hukuman.
May suot siyang puting polo, hawak ang telepono, at isang ekspresyon na kasing lamig na parang lahat ng nangyari ay isang simpleng administratibong proseso. 3 taon na ang nakalipas. Minahal ko ang lalaking iyon hanggang sa puntong inakala kong sa kanyang tabi, makakaya ko ang lahat. Ngunit 3 taon pagkatapos, naintindihan ko na may mga tao na, kapag natapos ang pag-ibig, nagiging mas estranghero pa kaysa sa isang hindi kakilala. Huminto si Enchong sa harap ko, tiningnan ako ng ilang segundo, at sinabi ng may ganap na kawalang bahala, "Huwag ka nang bumalik sa bahay." Bahagya akong tumawa. Sa 3 taon kong paninirahan sa mansyon na iyon, ni isang araw ay hindi ko naramdaman na iyon ang aking tahanan. "Huwag kang mag-alala," sagot ko ng mahinahon. Wala akong balak bumalik. Nang marinig iyon, ang aking ex-sister-in-law, si Alex Gonzaga, na nasa likuran, ay humagalpak ng tawa. "Narinig mo, Mama?" Ang yabang niya. "Akalain mo, 3 taon kang kumain at nanirahan sa bahay na ito, sigurado akong nakapag-ipon ka ng malaki, di ba?" Ibinato sa akin ni Heart Evangelista ang isang tingin na puno ng paghamak. "Akala mo ba, dahil pumasok ka sa pamilya De La Cruz, makukuha mo ang bahagi ng aming yaman?" Humagalpak siya ng tawa. "Para malaman mo, mula sa kutsara na ginamit mo, hanggang sa upuan na inupuan mo, lahat ay binayaran ng pera ng pamilyang ito. Paglabas mo sa pinto na iyon, wala ka ng kahit ano. Ilang tao na malapit ay nagsimulang magbulungan, ngunit nanatili akong tahimik, walang sagot, walang galit, nakatitig lang sa kanila. Ang aking katahimikan ay lalong nagpalakas kay Heart. Lumingon siya kay Enchong at sinabi ng malakas, "Kita mo anak, tama si Mama. Ang ganitong klase ng babae ay marunong lang magkunwari na biktima." Tumawa siya ng malakas. "Mabuti na lang at maaga tayong naghiwalay. Kung hindi, mamaya, hihingi pa siya ng bahagi ng 1.2 bilyong piso ng pamilya." Nang marinig ang halagang iyon, maraming tao ang agad na lumingon para tumingin, ngunit hindi siya nag-alala. Masaya siya, masisiyahan, at lubos na sigurado sa kanyang tagumpay. Dahan-dahang hinila ni Enchong ang braso ng kanyang ina. "Mama, tama na." Ngunit hindi siya handang huminto. "Tama na. Saan? Ngayon, kailangan nating linawin ang lahat." Lumingon siya sa akin ng may matalim na tingin. "Makinig ka ng mabuti. Kakagaling mo lang sa annulment. Ibig sabihin, ang buong 2 bilyong piso ng investment fund ay ganap na pag-aari ng pamilya De La Cruz mula ngayon." Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili. "Wala ka ng kinalaman dito." Nang marinig iyon, bahagya lang akong tumango. Oo. Sumimangot siya, marahil ay umaasa na iiyak ako, o kahit mag-react man lang, ngunit sinabi ko lang ng mahinahon, "Congratulations, madam." Nang marinig ako, si Alex ay humagalpak ng tawa. "Mama, kita mo, binabati pa tayo ng magalang." Tumawa rin si Heart Evangelista. "Oo, dapat kang batiin kami." Tiningnan niya ako ng may pekeng awa. "Dahil simula ngayon, malalaman mo kung ano ang pakiramdam na mamuhay nang walang pera, walang asawa, at walang sinuman na susuporta sa'yo." Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang itim at makintab na Mercedes na nakaparada sa harap ng hukuman. Binuksan na ng driver ang pinto para sa kanila. Lumapit si Hart, at habang naglalakad, sinabi niya ng malakas sa kanyang anak, "Tara na. Ngayon, kailangan kong dumaan sa bangko para kumpirmahin ang transfer." Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "At pagkatapos, titingnan natin ang 5 milyong pisong mansyon sa alabang na gusto ko." Sigaw ni Alex. "Talaga, Mama? Oo naman." Tumawa siya. "May 1.2 bilyong piso sa bulsa. Ano pa ang bibilhin kundi mansyon?" Sumakay ang tatlo sa sasakyan. Isinara ang pinto ng malakas. Dahan-dahang umandar ang Mercedes. Papalayo sa hukuman. Nanatili akong nakatayo, pinapanood sila. Ang hangin sa hapon ay dahan-dahang gumulo sa aking buhok. Nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Kinuha ko ito. Mensahe ito mula sa bangko. Ang nilalaman ay isang linya lamang. Ang mekanismo ng proteksyon ng asset ay na-activate ayon sa itinakdang sugnay matapos ang pagkumpleto ng proseso ng annulment. Matagal kong tiningnan ang mensahe, at pagkatapos ay bahagya akong ngumiti. Sa isang lugar sa syudad, marahil sa loob lamang ng ilang minuto, magriring din ang telepono ng aking ex-mother-in-law.
At ang tawag na iyon ang magpapaintindi sa buong pamilya De La Cruz ng isang katotohanan na hinding-hindi nila inakala. Isang katotohanan na sa loob ng 3 taon ay hinding-hindi ko inihayag. Ang itim at makintab na Mercedes ay lumayo sa hukuman, sumasama sa mabigat na trapiko ng hapon sa Manila. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa salamin ng sasakyan, nagbibigay liwanag sa nagliliwanag na mukha ni Heart Evangelista. Sa 3 taon, hinding-hindi niya naramdaman ang labis na gaanang pakiramdam na tulad ngayon. Sumandal siya sa leather seat, nag-cruise ng braso, at ngumiti ng may kasiyahan. Sa wakas, naitaboy na natin siya sa bahay. Nakaupo sa tabi niya, si Alex Gonzaga, kapatid ni Enchong, ay humagalpak ng tawa. Sabi ko na sa'yo, Mama. Mukhang inosente ang babaeng iyon, pero sigurado akong pera lang ng pamilya ang habol. Nagpakita ng mapanghamak ng ngiti si Hart. Gusto lang, hindi kaya. Tiningnan niya ang kanyang anak na nakaupo sa upuan ng co-driver. Mabuti na lang at naging desidido ka at mabilis kang nagpaanul. Walang sinabi si Enchong, nakatingin lang siya sa bintana na may malalim na tingin. Sa kung anong dahilan, may kakaiba siyang nararamdaman sa loob niya. Hindi ito kagalakan o kaginhawaan, kundi isang pakiramdam ng kawalan. 3 taon na ang nakalipas. Nang ikasal siya kay Catherine, inakala niya na magiging simple ang kanilang kasal. Isang tahimik na babae, tahimik, mula sa ordinaryong pamilya na hindi magbibigay ng problema. Ngunit 3 taon pagkatapos, ang lahat ay natapos ng napakabilis kaya hindi man lang siya nagkaroon ng oras para intindihin kung may nawala o napanalunan siya. Bigla, pumalakpak si Hart. Ah, oo. Lumingon siya sa driver. Dalhin mo kami ng diretso sa Central Investment Bank. Nagulat si Alex. Bakit tayo pupunta sa bangko, Mama? Para kunin ang pera. Ano pa ba? Sagot niya nang may nagliliwanag ng ngiti at excited na boses. Ang 1.2 bilyong piso na iyon ay nasa investment fund na sa loob ng 3 taon. Ngayon na tapos na ang annulment, ang kontrol ay ganap na nasa atin muli. Nagsasalita siya na parang nanalo siya sa isang malaking labanan. Kailangan na nating kumpirmahin ito at mag-iwan ng down payment para sa mansyon sa Alabang. Nanlaki ang mata ni Alex. Ang 5 milyong piso na mansyon? Tama. Tumango si Hart ng may pagtitiwala. May perpektong lokasyon ito, malaking hardin, at malapit sa golf course. Kapag ikinasal ulit si Enchong, kailangan niyang manirahan sa isang lugar na akma sa kanya. Nang marinig iyon, bahagyang sumimangot si Enchong. Mama, ipagpaliban na lang natin yan. Kumaway si Hart. Anong ipagpaliban? Kailangang magpakasal at magkaanak kaagad ang isang lalaki. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses na parang pinag-uusapan ang isang halatang bagay. Sa pagkakataong ito, pipili ako ng mabuti. Kailangang mula sa magandang pamilya. Ngumiti siya ng may paghamak. Hindi isang mahirap na tulad ng iniwan natin. Huminto ang sasakyan sa harap ng matayog na gusali ng Central Investment Bank, isang tore ng salamin sa gitna ng Ayala Avenue. Bumaba ang 3 mula sa sasakyan at binuksan ng isang security guard ang pinto para sa kanila. Ang loob ng bangko ay presko, na may matinding puting ilaw. Direktang pumunta si Hart sa private banking counter. Magandang hapon. Gusto kong makipagkita sa manager ng aking investment account. Ngumiti ng magalang ang receptionist. Siyempre po, ma'am. Maaari po bang ibigay ang inyong pangalan? Heart Evangelista. Nang marinig ang pangalan, agad na tumango ang empleyado. Sandali lang po, Miss Evangelista. Ilang minuto pagkatapos, isang lalaki na nasa 40s, malinis na nakasuot ng suit, ang lumabas para salubungin sila. Miss Evangelista, magandang hapon. Magalang siyang nakipagkamay. Ako po si Mr. Reyes, ang inyong premium client manager. Tumango si Hart. Punta tayo sa inyong opisina. Dinala ang 3 sa isang pribadong meeting room. Inihain sila ng tsaa, ngunit hindi ito hinawakan ni Hart. Malakas niyang inilagay ang kanyang bag sa mesa at agad na nagsimula. Narito ako para kumpirmahin ang ganap na kontrol sa investment fund ng pamilya. Sabi niya ng may kumpiyansang boses. Ang 1.2 bilyong piso. Huminto sandali si Mr. Reyes. Ah, oo, ang De La Cruz Group Fund. Tama! Tumango si Hart. Ngayon, nagpaanul ang aking anak at manugang. Bahagya siyang ngumiti. Ang binding clause ay nag-expire na. Sumingit si Alex. Ibig sabihin, ang pera ay ganap ng sa amin ngayon.
Tiningnan sila ni Mr. Reyes ng ilang segundo na may bahagyang pagkadismaya. Naiintindihan ko. Binuksan niya ang kanyang computer at dahan-dahang nag-type. Nanatili ang katahimikan sa silid sandali hanggang sa bigla siyang huminto. Bahagyang sumimangot. Sumimangot din si Hart. May problema ba? Tiningnan ni Mr. Reyes ang screen ng ilang segundo pa, pagkatapos ay lumingon sa kanila. Ang kanyang boses ay naging napakababagay. Paumanhin po, maaari po ba kayong maghintay sandali habang tinitignan ko ulit? Nagsisimula ng mainip si Hart. Tignan ulit? 3 taon na kaming may hawak ng file na ito. Nagtaas din ng kilay si Alex. Tama, kailangan mo lang kumpirmahin. Ngunit tumayo si Mr. Reyes. Sa inyong pahintulot, lalabas lang ako sandali. Isinara ang pinto at isang kakaibang katahimikan ang pumuno sa silid. Nag-cruise ng braso si Hart. Ang isang malaking bangko. At ang bagal-bagal. Tumawa si Alex. Sigurado akong natakot siya nang makita ang napakalaking halaga, mama. Tumawa ang dalawa. Tanging si Enchong lang ang nanatiling tahimik. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid na may salamin at isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ang nagsimulang bumalot sa kanya. Mga 5 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Reyes, ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya ang isa pang babae na nasa 30s. Nakasuot ng itim na suit at may matalim na tingin. Ipinakikilala ko po si Attorney Santiago, sabi ni Mr. Reyes. Ang aming legal counsel ng bangko. Nang marinig ang salitang abogado, agad na nainis si Hart. Isang abogado? Para saan? Ang kanyang boses ay naging magaspang. Narito ako para kunin ang pera ko, hindi para magsampa ng kaso. Umupo si Attorney Santiago at binuksan ang isang folder sa harap niya. Kailangan lang nating kumpirmahin ang ilang impormasyon. Direktang tiningnan niya si Hart. Kakausap lang po ninyo na natapos na ng inyong anak ang proseso ng annulment kay Miss Catherine. Tama? Tama. Opisyal at epektibo? Tama. Tumango ang abogado. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang napakalambot na pangungusap. Ngunit parang nagpalamig sa hangin sa silid. Sa kasong iyon, ang Asset Protection Clause ay na-activate. Sumimangot si Hart. Anong clause? Naglipat ang abogado ng pahina sa file, ang clause number 7 ng investment fund contract. Ang kanyang boses ay malinaw, binibigkas ang bawat salita. Sa kaso na si Miss Catherine ay mapilitang magpaanul o mawalan ng ugnayang pang-asawa sa pamilya De La Cruz, ang kabuuan ng pondo ay agad na ibablock at ililipat sa ilalim ng representasyon ng orihinal na may-ari. Nanatili ang katahimikan sa silid. 1 segundo, 2, 3. Humagalpak ng tawa si Hart. Ano ang sinasabi mo? Isinara ng abogado ang folder na may kalmadong tingin. Ang ibig kong sabihin, huminto siya, at pagkatapos ay malinaw na sinabi, ay ang 1.2 bilyong piso ay wala na sa kontrol ng inyong pamilya. Bahagyang nag-vibrate ang baso ng tubig sa mesa. Tumayo si Alex ng bigla. Ano? Malakas na pinukpok ni Hart ang mesa. Imposible. Tiningnan sila ng abogado. Ikinalulungkot ko. At pagkatapos ay binigkas niya ang huling pangungusap, isang pangungusap na nagpamanhid sa buong pamilya De La Cruz. Dahil ang taong may karapatang kontrolin ang perang iyon mula pa noon ay hindi ang De La Cruz Group. Huminto siya. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo, kundi si Catherine. Nanigas si Enchong. Ang kanyang mga tenga ay umuugong. Isang kaisipan lang ang tumatakbo sa kanyang isip. Imposible. Dahil sa loob ng 3 taon, lagi niyang inakala na ang kanyang asawa ay isang ordinaryong babae lang, isang marupok na babae, isang taong walang anuman. Ngunit kung totoo ang sinasabi ng bangko, sino ba talaga ang babaeng kakahati niya lang ng kasal? Ang VIP room ng bangko ay nanatiling tahimik. Wala nang tawa o pagyayabang. Tanging isang tensyon na sobrang bigat kaya maririnig ang ugong ng air conditioning. Nakatayo si Hart Evangelista sa tabi ng mesa, nakasandal ang mga kamay sa salamin, at nakatingin ng malaki ang mata sa abogado na parang narinig niya ang pinakaabsurdong bagay sa mundo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Na ang 2 bilyong piso ay hindi sa pamilya ko? Ang ekspresyon ni Attorney Santiago ay hindi nagbago, basta't itinulak lang niya ang folder patungo kay Hart. Maaari ninyo pong basahin ulit ang Clause 7. Agad na hinablot ni Hart ang folder
at galit na binuklat ang mga pahina. Bawat linya na lumabas sa kanyang mga mata ay nagpapaputla sa kanyang mukha. Si Alex, sa tabi niya, ay yumuko rin para tumingin, at pagkatapos ng ilang segundo, sumigaw siya. Imposible! Itinuro niya ang papel. Dito ay malinaw na sinasabi na ito ay isang investment fund ng De La Cruz Group. Tumango ang abogado. Tama. Ang pondo ay nasa pangalan ng De La Cruz Group. Huminto siya at nagpatuloy. Ngunit ang orihinal na kapital ay pag-aari ng ibang investor. Muling nanatili ang katahimikan sa silid. Isang mabigat na katahimikan. Si Enchong, na nasa likuran, ay nakatitig sa file. Isang ginaw ang gumapang sa kanyang likod. Ibang investor? Tiningnan siya ng abogado. Tama. Binuksan niya ang isa pang pahina. 3 taon na ang nakalipas. Nang dumaan sa matinding krisis pinansyal ang De La Cruz Group dahil sa isang nabigong real estate operation, ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Nang marinig iyon, sinikop ni Enchong ang kanyang kamao. Naalala niya ang sandaling iyon. 3 taon na ang nakalipas, halos bumagsak ang kumpanya. Iyon mismo ang panahon na ikinasal siya kay Catherine. Ngunit noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakahanap siya ng pinansya para iligtas ang kumpanya at hindi na siya nagtanong pa. Nagpatuloy ang abogado. Isang investor ang nagbigay ng 1.2 bilyong piso para iligtas ang kumpanya. Direktang tiningnan niya sila. Ang perang iyon ay inilipat sa isang investment fund na nasa pangalan ng De La Cruz Group. Agad na sumingit si Alex. Kung gayon, sa amin ang pera na iyon. Umiling ang abogado. Hindi ito isang trust fund, sabi niya ng dahan-dahan, salita sa salita. Ang De La Cruz Group ay may karapatan lamang na gamitin ang kapital para patakbuhin ang negosyo. Ang tunay na karapatan sa pagmamay-ari ay laging pag-aari ng investor. Nanatili ang katahimikan sa silid ng ilang segundo pa. Pagkatapos ay malakas na pinukpok ni Hart ang mesa. At sino ang investor na iyon? Direktang tiningnan siya ng abogado. Ang legal na kinatawan ng investment na iyon. Huminto siya at malinaw na sinabi. Ay si Catherine. Ang pangungusap ay bumagsak sa silid na parang kidlat. Umurong si Alex. Hindi maaari. Umiling-iling si Hart. Hindi. Imposible. Ang kanyang boses ay halos sigaw. Ang babaeng iyon ay isang mahirap. Walang 2 bilyong piso ang kanyang pamilya. Hindi nag-react ang abogado sa kanyang galit. Basta't sinabi lang niya ng mahinahon, ang perang iyon ay hindi personal na pag-aari ni Miss Herrera. Binuksan niya ang isa pang folder. Ito ay isang investment mula sa Singson Capita. Sumimangot si Enchong. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Bigla niya itong naalala. Singson Capita, isang malaking investment fund na nagligtas ng maraming kumpanya sa bansa, ngunit pag-aari ng pamilya Herrera, isang napakadiskretong angkan. Diretsyong tiningnan ni Enchong ang abogado. Sinasabi mo ba, lumunok siya, na may connection si Catherine sa fund na iyon? Bahagyang tumango ang abogado. Siya ang legal na tagapagmana. Ang hangin sa silid ay parang nanigas. Nanigas si Hart. Nakanganga si Alex. Tanging si Enchong lang ang nanatiling hindi gumagalaw. Ngunit sa kanyang isip, daan-daang alaala ang bumalik ng biglaan. 3 taon na ang nakalipas. Nang makilala niya si Sofia, may suot siyang simpleng puting damit, halos walang make-up, at malumanay magsalita. Tinanong niya ito. Ano ang negosyo ng pamilya mo? Ngumiti lang ito. May maliit silang negosyo. Hindi na siya nagtanong pa. Dahil noong panahong iyon, inakala niya na anak ito ng isang middle class na pamilya. Ngunit ngayon, kung totoo ang sinasabi ng bangko, ang babaeng nakasama niya sa loob ng 3 taon ay sa totoo lang ang tagapagmana ng isang multibilyong investment fund. Naramdaman ni Enchong na malakas ang tibok ng kanyang puso. Isang malabong pakiramdam ng pagsisisi ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi pa rin makapaniwala si Hart. Lumapit siya sa mesa, itinuturo ang abogado. Hindi ako naniniwala. Halos sumigaw siya. Ang babaeng iyon ay manugang ko sa loob ng 3 taon. Kilala ko siya ng mas mabuti kaysa kanino man. Kalmadong tiningnan siya ng abogado. Kilala ninyo siya? Bahagya siyang ngumiti. Kung kilala ninyo talaga siya, sabi niya, habang inihahagis ang isang papel patungo sa kanya. Marahil ay hindi ninyo siya pinilit na magpaanul ng napakabilis.
Tiningnan ni Hart ang papel, isang kopya ng investment contract. Sa ibabang sulok ay may maliit na linya ng teksto. Legal na kinatawan, Catherine. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nahulog ang papel sa mesa. Nauutal si Alex. Kung gayon, ang 1.2 bilyong piso ngayon. Simpleng sagot ng abogado. Na-block. At idinagdag niya ang isa pang pangungusap. Isang pangungusap na nagpadama sa buong pamilya De La Cruz na parang nahulog sila sa bangin. At ang kontrol ay naibalik kay Miss Herrera. Nanigas si Enchong. Naramdaman niya na umiikot ang kanyang ulo. Isang oras lang ang nakalipas. Inakala niya na nakalaya siya mula sa isang walang saysay na kasal. Ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang maintindihan ang isang bagay. Ang babaeng kakahati niya lang ng kasal ay marahil ang taong tahimik na nagligtas sa kumpanya ng kanyang pamilya 3 taon na ang nakalipas. At si Hart Evangelista, ang babaeng tumatawa ng malakas sa harap ng hukuman, ay lubos na nanghina. Nahulog siya sa isang upuan, bumubulong. Imposible. Ngunit ang katotohanan ay sobrang linaw. Ang unang 0.2 bilyong piso ay hindi lang hindi pag-aari ng pamilya De La Cruz, kundi ngayon ay ganap na nasa kamay ng manugang nakakataboy lang nila sa bahay. Ang VIP room ng bangko ay nanatili sa isang nakakabiglang katahimikan. Matapos bigkasin ng abogado ang kanyang huling pangungusap, wala nang sinumang nagsalita. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioning at ang bahagyang kaluskos ng mga papel sa mesa ang naririnig. Nakaupo si Hart Evangelista sa upuan na nanigas, na may putlang mukha at nanginginig na mga labi na parang gustong sabihin ang isang bagay ngunit hindi makahanap ng mga salita. Sa loob ng mahigit 20 taon, nasanay siya na sundin siya ng iba, na ang pera at kapangyarihan ay nasa kamay ng pamilya De La Cruz. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang lahat ay bumabagsak sa kanyang paanan. Umiling-iling siya. Hindi maaari. Si Alex, sa tabi niya, ay parehong takot. Enchong, sabihin mo! Ngunit nanatili si Enchong na hindi gumagalaw, nakatitig sa kontrata sa mesa. Legal na kinatawan, Catherine. Binasa niya ang pangalan na iyon ng paulit-ulit. Isang pangalan na binibigkas niya araw-araw sa loob ng 3 taon. Isang babaeng natulog sa tabi niya, kumain kasama niya, nanirahan kasama niya. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na marahil ay hinding-hindi niya ito nakilala ng totoo. Isinara ni Attorney Santiago ang kanyang folder. Tapos na po ang aming pagbibigay impormasyon. Sabi niya ng mahinahon. Kung wala na kayong mga katanungan, tatapusin na namin ang pulong. Agad na sumigaw si Alex. Tapos na ang ano? Itinuro niya ang abogado. Ang 1.2 bilyong piso na iyon ay pera ng kumpanya ng pamilya ko. Hindi ninyo lang basta-basta kukunin iyon. Tiningnan siya ng abogado na hindi natitinag. Hindi namin ito kinukuha, sabi niya ng dahan-dahan. Ibinabalik lang namin ito sa may-ari. Napaibig si Alex. Samantala, tumayo si Hart ng bigla. Nahulog ang upuan sa sahig ng malakas. Hindi! Sigaw niya. Ang babaeng iyon ay walang karapatang kunin ang pera ng pamilya ko. Bahagyang bumuntong hininga ang abogado. Miss Evangelista, sabi niya, habang tinitignan siya sa mata. Marahil ay kailangan ninyong alalahanin ng isang bagay. 3 taon na ang nakalipas, ang inyong sariling pamilya ang lumagda sa kontrata na tumatanggap sa investment na ito. Binuksan niya ang file at itinuro ang isang pirma. Ito ang pirma ng inyong asawa. Tiningnan ni Hart ang ibaba. Ang pamilyar na pirma ng kanyang asawa, si Mr. De La Cruz, ay malinaw na nakatatak sa papel. Noong araw na iyon, ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Walang sinumang naglakas loob na mag-invest. Walang sinumang gustong tumulong. Bigla, lumabas ang isang lihim na investment fund na may 1.2 bilyong piso, isang halaga na sapat para iligtas ang buong kumpanya. Ang pamilya De La Cruz ay sobrang tuwang-tuwa noong panahong iyon, kaya hindi sila nagbigay pansin sa mga komplikadong clause ng kontrata, basta't makaligtas ang kumpanya. Ngunit hindi nila alam na ang investment fund na iyon ay may espesyal na kondisyon, isang kondisyon na 3 tao lamang ang nakakaalam. Ang bangko, ang abogado, at si Catherine. Tumayo ang abogado. Ikinalulungkot ko, ma'am, sabi niya ng mahina. Ngunit simula ngayon, ang inyong pamilya ay wala ng karapatang gamitin ang mga pondo na iyon. Pagkasabi nito, lumabas siya sa silid. Isinara ang pinto at muling nanatili ang katahimikan sa opisina.
isang mabigat at nakakabiglang katahimikan. Lumingon si Alex sa kanyang ina. Mama, ano na ngayon? Hindi sumagot si Hart. Nakatitig siya ng malalim. Sandali pagkatapos, tumayo siya ng bigla. Tara, sabi niya ng may kasing lamig na boses. Hahanapin natin siya. Nag-angat ng tingin si Enchong. Ang ibig mong sabihin si Catherine? Oo, sabi ni Hart na nanginginig ang mga ngipin. Hindi siya maaaring napakalayo. Hawakan mo ng mahigpit ang iyong bag. Tumango ng paulit-ulit si Alex. Tama, Mama. Sigurado akong itinago niya ito sa loob ng 3 taon. Ngunit nanatili si Enchong na hindi gumagalaw. Walang sinabi, tiningnan lang niya ang salamin. Sa labas, nagsisimula ng dumilim ang ilaw ng hapon. Isang biglaang alaala ang lumitaw sa kanyang isip. 3 taon na ang nakalipas. Noong araw na niyaya niya si Sofia na magpakasal, isang tanong lang ang ibinato nito sa kanya. Sigurado ka ba na gusto mo akong pakasalan? Tumawa siya. Bakit naman hindi? Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi, kung isang araw ay malaman mo na hindi ako tulad ng iniisip mo, magsisisi ka ba? Noong panahong iyon, hindi niya naintindihan ang tanong. Tumawa lang siya at sinabi, sapat ka na sa akin. Ngunit ngayon, naramdaman ni Enchong ang pagkabuhol sa kanyang lalamunan. Marahil ang taong pinagsisisihan ang lahat sa sandaling iyon ay siya. Lumingon si Hart sa kanya. Enchong, ano ang ginagawa mo dyan nakatayo? Tara, hanapin natin siya. Dahan-dahang tumango si Enchong. Mabilis na lumabas ang 3 sa bangko. Muling umikot ang Mercedes sa mga abalang kalye. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tawa o kasiyahan. Tanging takot dahil ngayon lang nila napagtanto ang isang bagay. Ang manugang na kanilang hinamak sa loob ng 3 taon ay maaaring ang taong may hawak sa kapalaran ng buong pamilya De La Cruz. Ngunit nang bumalik ang sasakyan sa hukuman, wala na si Catherine. Ang coffee shop sa tapat ay walang tao. Walang sinumang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang sinumang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang bagay lang ang sigurado. Simula noon, ganap na nagbago ang laro at ang may kapangyarihan na magpasya ay hindi na ang pamilya De La Cruz. Biglang huminto ang Mercedes sa harap ng hukuman at bumukas ang pinto ng malakas. Halos si Hart Evangelista ang unang bumaba. Sa kanyang mukha, wala nang bakas ng kanyang karaniwang kayabangan. Medyo magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang tingin ay puno ng takot. Nasaan ang babaeng iyon? Tumingin siya sa paligid. Ang hukuman ay puno pa rin ng tao, ngunit wala na si Catherine. Tumakbo si Alex sa coffee shop sa tapat, itinulak ang pinto, at inilibot ang kanyang tingin sa loob. Pakiusap, may isang babae bang nakaupo dito kanina na may puting blouse? Tumango ang waiter. Oo. At nasaan siya? Umalis na. Biglang lumingon si Alex sa kanyang ina. Umalis na siya. Nanigas si Hart. Saan? Umiling ang waiter. Hindi ko po alam. May natanggap siyang tawag at umalis na. Sinikop ni Hart ang kanyang kamao. Iyon. Si Enchong, sa likuran nila, ay walang sinabi. Tiningnan niya ang walang laman na upuan sa tabi ng bintana. Hindi pa rin tapos ang baso ng tubig na may yelo sa mesa. Halos natunaw na ang yelo, na nagpapahiwatig na kakatapos lang niyang umalis. Isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanya. Sa 3 taon ng pagsasama, hinding-hindi niya siya binigyan ng totoong pansin. Hinding-hindi niya tinanong kung ano ang gusto niyang inumin o kung saan niya gustong umupo. Ngunit sa sandaling iyon, nang makita ang walang laman na upuan na iyon, naramdaman niya na parang nawalan siya ng isang napakahalagang bagay. Lumingon si Hart sa kanyang anak. Enchong, ano ang ginagawa mo dyan, nakatayo? Tawagan mo siya. Kinuha ni Enchong ang kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hinanap niya ang numero ni Sofia sa kanyang phonebook. Sa loob ng 3 taon, ang pangalang iyon ay laging nasa tuktok ng listahan, ngunit ngayon ay naramdaman niya na tinatawagan niya ang isang ganap na estranghero. Tumunog ang ringtone ng 1, 2, 3 beses, at pagkatapos, ang numero na tinatawagan mo ay hindi available sa kasalukuyan. Ang malamig na boses ng operator ay umalingaw-ngaw. Ibaba ni Enchong ang telepono. Nagalit si Alex. Sigurado akong pinatay niya ang telepono. Sinikop ni Hart ang kanyang ngipin. Itinago ng babaeng iyon ang lahat mula pa noon. Lumingon siya kay Enchong.
May mag-imbestiga sa kanya ngayon din. Nanatili si Enchong na tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Sige. Isang oras pagkatapos, sa opisina ng Dela Cruz Group, nakaupo si Enchong sa harap ng kanyang desk. Sa screen ng kanyang computer, ay may serya ng mga bagong dating na dokumento. Sa tabi niya ay si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. Mr. Dela Cruz. Ang kanyang boses ay tila nag-aalinlangan. Nag-imbestiga ako ng paunang impormasyon tungkol kay Miss Herrera. Nag-angat ng tingin si Enchong. At, huminga ng malalim si Marco. May ilang bagay na medyo nakakagulat. Agad na lumapit si Hart. Nakakagulat saan? Binuksan ni Marco ang folder. Ang unang pahina ay nagpapakita ng isang malaking headline, Singson Kapita. Sumimangot si Hart. Ano ito? Tiningnan siya ni Marco. Ito ang isa sa pinakamalaking investment fund sa Pilipinas. Tumawa si Alex nang may paghamak. At ano ngayon? Naglipat ng pahina si Marco. Sa gitna ay may litrato ng isang matandang lalaki na nakasuot ng suit na may matigas na mukha. Sa ilalim ng litrato ay nakasulat, Chavit Singson, founder ng Singson Capita. Tinitigan ni Enchong ang litrato. Bigla niyang naalala na 3 taon na ang nakalipas, sa araw ng kanyang kasal. Isang matandang lalaki ang dumalo. Malayo siyang tumayo at matagal na tiningnan si Sofia. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at sinabi, ingatan mo siya ng mabuti. Noong panahong iyon, inakala niya na kamag-anak lang ito. Ngunit ngayon, naglipat ng pahina si Marco. Si Chavit Singson ay may apo. Itinuro niya ang susunod na litrato. Yumuko si Enchong para tumingin. Ang litrato ay kay Sofia. Nakatayo siya sa gitna ng isang business conference na may logo ng Singson Capita sa likuran niya. Tumayo si Enchong nang bigla. Ano? Dahan-dahang sinabi ni Marco. Si Miss Herrera po ang tanging tagapagmana ng Singson Capita. Ang buong silid ay nanatili sa katahimikan. Nauutal si Alex. Hindi maaari. Sa 3 taon niyang pagiging manugang namin, bumibili pa siya sa palengke at nagluluto mismo. Bumuntong hininga si Marco. Marahil ay sinasadya niya. Naramdaman ni Enchong na umiikot ang kanyang ulo. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, pinayagan niya ang tagapagmana ng isang investment fund na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na magluto para sa kanya, maglinis ng bahay, at magtiis sa pangungutya ng kanyang ina. Isang mabigat na pakiramdam ng pagsisisi ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi pa rin makapaniwala si Hart. Agad niyang hinablot ang folder. Imposible. Ngunit nang dumating siya sa huling pahina, nanigas siya. Doon ay naroroon ang kopya ng mga dokumento ng mana. Pangalan ng tagapagmana, Catherine. Tinatayang halaga ng ari-arian, mahigit 300 milyong piso. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nahulog ang folder sa sahig. Nauutal si Alex. Kung gayon, sa loob ng 3 taon, tinrato natin ang isang tagapagmana ng 300 milyong piso na parang isang katulong sa bahay. Walang sinumang sumagot. Tanging si Enchong lang ang nakatayo, tahimik. Sa kanyang isip ay isang kaisipan lang. Kakagaling niya lang sa annulment sa babaeng sana ay makapagpabago sa kanyang buhay ng ganap. At ang mas masahol pa, marahil ay siya mismo ang nagtulak dito na umalis. Samantala, sa ibang lugar sa syudad, isang itim na Maybach ang huminto sa harap ng isang skyscraper. Bumukas ang pinto at bumaba si Catherine. Isang lalaki na nakasuot ng suit ang yumuko ng magalang. Magandang hapon, ma'am. Bahagyang tumango si Sofia. Handa na ba ang lahat? Ngumiti ang lalaki. Opo, syempre. Iniabot niya ang isang folder. Ang Dela Cruz Group ay malapit nang pumasok sa isang mahirap na yugto. Tiningnan ni Sofia ang gusali sa harap niya nang may kalmadong tingin. 3 taon bilang manugang. 3 taon ng pasensya. Hinding-hindi ko naisip na maghiganti. Ngunit may mga tao na naiintindihan lang ang halaga ng kanilang nawala kapag nawala na ang lahat. Sabi niya ng mahina. Nagsisimula pa lang ito. Kinabukasan ng umaga, ang punong tanggapan ng Dela Cruz Group ay magulo. Ang mga accountant ay nagtatakbuhan. Ang mga telepono ay walang patid na tumutunog at ang mga head ng departamento ay nagkukumpulan sa harap ng meeting room na may mukhang nag-aalala. Sa opisina ng direktor,
Nakaupo si Enchong sa harap ng computer, kung saan ang isang serye ng mga email ay nagpapakita ng mga pulang alerto. Binabasa niya ang bawat linya, at lalong nagdidilim ang kanyang mukha sa paglipas ng panahon. Bigla, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang kanyang assistant, si Marco, na may mas seryosong ekspresyon kaysa kailanman. Mr. De La Cruz, ang kanyang boses ay tila paos. May problema tayo. Nag-angat ng tingin si Enchong. Ano ang nangyari? Inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. Kaka-notify lang po ng Central Investment Bank na ang aming credit line na 10 milyong piso ay sinuspinde. Sumimangot si Enchong. Ang dahilan? Huminga ng malalim si Marco. Dahil ang investment fund na 1.2 bilyong piso ay na-block. Nanatili ang katahimutan sa silid. Isang segundo, 2, 3, sinikop ni Enchong ang kanyang kamao. Dahil lang doon, sinuspinde nila ang credit? Umiling si Marco. Hindi lang iyon. Binuksan niya ang isa pang email. Inihayag din ng North Bank ang pagsuspinde ng aming financing line at 3 sa aming mga real estate partner ang nagpadala ng mga sulat na humihingi ng maagang pagbabayad ng utang. Tumayo si Enchong ng bigla. Ano? Tiningnan siya ni Marco. Alam mo naman, sa nakaraang 3 taon, malaking bahagi ng cash flow ng kumpanya ang umaasa sa fund na iyon na 1.2 bilyong piso. Ngayon na binawi ang karapatang gamitin iyon, huminto siya. Ang buong financial system ng De La Cruz Group ay nagsisimulang bumagsak. Ang pangungusap na iyon ay parang martilyo. Nanatili si Enchong na hindi gumagalaw. Hinding-hindi niya naisip na ganito kalala ang sitwasyon. Sa nakaraang 3 taon, mabilis na lumago ang kumpanya na may patuloy na lumalawak na mga proyekto. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang lahat ay nakabatay sa mga pundasyon na hinding-hindi niya lubos na naintindihan. 1.2 bilyong piso. Isang halaga na laging inakala ng kanyang pamilya na sa kanila, ngunit sa totoo lang, ay isang pansamantalang investment lang. Sabi ni Marco ng mahina, kung hindi tayo makakakuha ng bagong pinansya sa loob ng 2 buwan. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit naintindihan ni Enchong. Ang kumpanya ay maaaring malugi, samantala, sa mansyon ng pamilya De La Cruz, naglalakad si Heart Evangelista sa sala. Sa mesa ay may tambak na papel at ang kanyang telepono. Katatapos lang niya sa isang tawag. Ano? Hindi rin kayo magpapautang sa amin ng mas maraming pera? May nagsabi sa kabilang linya at lalo siyang nagalit. 10 taon na tayong nakikipagnegosyo. Hindi ninyo kami maaaring talikuran ngayon. Ngunit ilang segundo pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Pinutol ang kanyang tawag. Nakaupo si Alex sa sofa na putla. Mama, ano ang nangyayari? Hindi sumagot si Hart. Nahulog siya sa sofa na may pawis sa noo. Sa loob ng 20 taon, hinding-hindi siya nakakita ng ganitong kalalang sitwasyon. Dati, tuwing nahihirapan ang kumpanya, laging may pondo mula sa investment fund na iyon para tumulong. Ngunit ngayon, nawala na ang pinagkukunan ng pera na iyon. Sinabi ni Alex nang nanginginig ang boses. Mama, dahil ba ito kay Sofia? Sinikop ni Hart ang kanyang ngipin. Sino pa ba? Pinukpok niya ang mesa. Sinadya ng babaeng iyon, ngunit sa pagsasabi nito, nanatili siyang tahimik. Isang nakakatakot na kaisipan ang lumitaw sa kanyang isip. Oo, kung alam ni Sofia ang lahat mula pa noon, bakit siya nanatili ng 3 taon sa bahay ng mga De La Cruz? Naramdaman niya ang isang ginaw. Kinagabihan, huling dumating si Enchong sa bahay. Pumasok siya sa sala, agad na tumayo si Hart. Kumusta ang kumpanya? Tinanggal ni Enchong ang kanyang kurbata. Masama, isang salita lang, ngunit sapat na para mamutla ang mukha ni Hart. Nagtanong si Alex ng may pag-aalala. Tiningnan sila ni Enchong at sinabi ng walang paligoy-ligoy, kung hindi tayo makakakuha ng karagdagang kapital sa loob ng 2 buwan, malulugi ang kumpanya. Nanigas ang silid. Imposible, sabi ni Alex na takot. Nanginginig ang boses ni Hart. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Nanatili si Enchong na tahimik. Sandali pagkatapos ay sinabi niya, isang opsyon na lang ang natitira. Tiningnan siya ng kanyang ina at kapatid. Anong opsyon? Yumuko si Enchong sa mesa at sinabi ng may mabigat na boses, hanapin si Sofia. Agad na sumalungat si Alex. Bakit natin siya hahanapin? Ngunit nanatili si Hart na tahimik
dahil naintindihan niya na kung ang investment fund ay pag-aari ni Sofia, ang tanging taong makakapagligtas sa kumpanya ay siya. Sinikop niya ang kanyang mga kamay. Isang babaeng mapagmataas na tulad niya ay hinding-hindi naisip na darating ang araw na kailangan niyang lumuhod sa kanyang ex-manugang, ngunit ngayon marahil ay wala na siyang ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, sa isang marangyang gusali ng opisina sa sentro ng syudad, nakatayo si Sofia sa harap ng isang malaking bintana. Sa kanyang paanan, nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Sabi ng lalaki sa likuran niya ng mahina, "Ma'am, nagsimula na ang krisis ng Dela Cruz Group." Hindi lumingon si Sofia. Tiningnan lang niya ang daloy ng mga sasakyan sa kalsada sa ibaba. 3 taon na ang nakalipas. Pumasok siya sa pamilya Dela Cruz na may pag-asa na magkaroon ng tahimik na buhay. Ngunit 3 taon pagkatapos, umalis siya na may ganap na nagbago ang puso. Nagtanong ang lalaki, "Dapat ba tayong magpatuloy?" Bahagyang ngumiti si Sofia, isang kalmadong ngiti. "Hindi na kailangan," sabi niya ng mahina. "Sa pagtigil lang natin ay sapat na para bumagsak sila." Samantala, sa mansyon ng mga Dela Cruz, nakaupo si Hart sa sala sa dilim. Nakatitig siya sa kanyang telepono. Sa wakas, nang nanginginig ang mga kamay, nagdial siya ng isang numero na sa loob ng 3 taon ay hinding-hindi niya naisip na tatawagan. Sa kabilang linya, nagsimulang tumunog ang telepono ni Catherine. Nang gabing iyon, nakabukas ang mga ilaw ng mansyon ng pamilya Dela Cruz, ngunit ang kapaligiran ay hindi na mainit. Ang malawak at marangyang sala na may imported na designer sofa ay naramdaman ng kakaibang lamig. Nakaupo si Hart Evangelista mag-isa na may telepono sa harap niya. Nagniningning pa rin ang screen, nagpapakita ng isang pangalan na sa loob ng 3 taon ay hinding-hindi niya tinawagan sa sarili niyang kusa. Catherine. Tiningnan niya ang pangalang iyon ng matagal. Sa loob ng 3 taon niyang pagiging manugang, laging si Sofia ang unang tumatawag sa kanya para tanungin kung may kailangan siya, kung ano ang gusto niyang hapunan, o kung may appointment siya sa doktor. Ngunit hinding-hindi niya ito sinagot ng may kabaitan. Sa kanyang paningin, si Sofia ay isang ordinaryong babae lang mula sa simpleng pamilya na nagkaroon ng swerte na magpakasal sa kanyang anak. Isang babaeng walang anak, walang estado, walang halaga. Ngunit ngayon, ang babaeng iyon mismo ang may hawak sa 1.2 bilyong piso na makapagpapasya sa kinabukasan ng Dela Cruz Group. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono, naramdaman ang pagkabuhol sa kanyang lalamunan. Hindi kailanman naisip ni Hart na darating ang araw na kailangan niyang lumuhod sa kanyang ex-manugang, ngunit kung hindi niya gagawin, maaaring malugi ang kumpanya. Nakatayo si Enchong sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Naglalakad si Alex sa loob ng silid. Ang tensyon ay sobrang bigat kaya walang sinumang nangahas na magsalita ng malakas. Sa wakas, pinindot ni Hart ang call button. Nagring ng paulit-ulit ang ringtone. At sa bawat segundo na lumipas, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang sinabi si Enchong. Nakatitig lang siya sa telepono sa kamay ng kanyang ina. Nagring ng ilang beses pa ang ringtone at biglang kumonekta ang tawag. Isang pamilyar na boses ang narinig, tahimik at malumanay. "Hello?" Nanatili ang katahimikan sa sala. Sa loob ng 3 taon, narinig na nila ang boses na iyon ng libu-libong beses, ngunit hinding-hindi ito naging ganito kalayo sa kanila. Nanatili si Hart na walang masabi ng ilang segundo, hindi alam kung paano magsisimula. "May problema ba?" Muling sinabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay magalang pa rin, ngunit wala na ang dating pagiging malapit. May malinaw na distansya. Huminga ng malalim si Hart. "Sofia." Binanggit niya ang kanyang pangalan. Isang pangalan na dati ay laging binibigkas niya ng may lamig, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas mahina. "Nasaan ka?" Sa kabilang linya ay may maikling katahimikan, bago simpleng sumagot si Sofia. "May problema ba?" Sinikop ni Hart ang kanyang mga kamay. "May ilang problema ang kumpanya." Nanlaki ang mata ni Alex. Hinding-hindi pa niya narinig ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Sofia ng ganito kalumanay, ngunit ang boses ni Sofia ay nanatiling hindi nagbabago. "At ano ang kinalaman niyan sa akin?" Isang simpleng tanong na nagpatahimik kay Hart. Sa loob ng 3 taon, laging sinasabi ni Sofia aming bahay, aming kumpanya, ngunit ngayon ay sinasabi lang niya inyong kumpanya, nagmamarka ng isang malinaw na linya ng paghihiwalay. Sinubukan ni Hart na manatiling kalmado. "Sofia, tungkol sa investment fund, maaari mo ba akong kausapin sandali?"
Sa kabilang linya ay may isa pang katahimikan bago nagtanong si Sofia. Para saan? Hindi agad sumagot si Hart. Isang mapagmataas na babae na tulad niya ay hindi sanay na kailangang magpaliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito ay napilitan siyang sabihin, kailangan nating mag-usap. Matapos ang mahabang paghinto, sumagot si Sofia. Sige, isang salita lang. Saan? Tanong ni Hart nang may kaginhawaan. Bukas sa bahay. Ngunit agad na pinutol siya ni Sofia. Hindi. Huminto si Hart. Kung gayon, saan mo gusto? Ang sagot ni Sofia ay malinaw. Sa opisina ko. Ang pangungusap na iyon ang nagpatahimik sa lahat sa sala. Sa opisina ko. Tatlong simpleng salita na nagpaalala sa kanila ng isang bagay. Si Sofia ay hindi na ang manugang ng pamilya De La Cruz. Hindi na siya kailangang pumasok sa bahay na iyon, ni sumunod sa kanilang mga utos, ni yumuko sa harap ng sinuman. Ipadala ko sa iyo bukas, sabi ni Sofia. Huminto siya, at sa parehong kalmadong boses ay idinagdag. Ngunit bago tayo magkita, gusto kong linawin ang isang bagay. Naramdaman ni Hart ang pagkabuhol sa kanyang tiyan. Anong bagay? Hindi mo kailangang magpaliwanag o humingi ng tawad. Dahan-dahang sinabi ni Sofia. Ang pangungusap na iyon ay ikinagulat ni Hart, ngunit ang sumunod ang talagang nagpalamig sa dugo ng tatlo, dahil wala akong balak bumalik. Pagkasabi nito, natapos ang tawag, ang maikling beep ay umalingaw-ngaw sa sala. Hawak pa rin ni Hart ang telepono. Mama, ano ang ibig niyang sabihin doon? Tanong ni Alex nang nanginginig ang boses. Tiningnan ni Enchong ang sahig. Isang hindi mailarawan na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi lang pag-aalala para sa kumpanya, kundi isang malalim na pagsisisi dahil sa unang pagkakataon ay napagtanto niya ang isang bagay. Ang babaeng laging itinuturing niyang mahina ay sa totoo lang ay hinding-hindi nangailangan ng pamilya De La Cruz. At ngayon, marahil sila ang nangangailangan sa kanya. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Singson Capita Building, ibinaba ni Sofia ang telepono. Ang kanyang assistant, na nasa tabi niya, ay nagtanong, Ma'am, magkikita kayo bukas? Tumango si Sofia. Oo, nag-alinlangan sandali ang assistant. Balak mo ba silang tulungan? Tiningnan ni Sofia ang bintana. Sa ibaba, patuloy na nagniningning ang syudad. 3 taon na ang nakalipas, inakala niya na ang pamilya De La Cruz ay magiging tahanan niya magpakailanman, ngunit ngayon ay parang panaginip na ang lahat na nagising na siya. Sabi niya ng mahina, kung tutulungan ko sila o hindi, malalaman nila bukas. Kinabukasan ng umaga, ang langit sa Manila ay kakaibang malinaw. Ang mga unang sinag ng araw ay sumasalamin sa mga skyscraper, nagpapakinang sa kanilang salamin na harapan na parang higanteng salamin. Sa harap ng Singson Capita Building, huminto ang isang itim na Mercedes. Bumukas ang pinto, at si Hart Evangelista ang unang bumaba. Nag-angat siya ng tingin sa matayog na gusali na may mahigit 3,000 palapag. Sa tuktok, ang malalaking makinang na steel letters ay nakasulat, Singson Capita. Lumunok si Hart. Sa 3 taon, hinding-hindi niya narinig si Sofia na binanggit ang lugar na ito. Kung hindi dahil sa investigasyon noong nakaraang araw, iisipin pa rin niya na ang kanyang ex-manugang ay isang ordinaryong babae lang. Bumaba pagkatapos si Alex, nakatingin sa marangyang lobby na nanlalaki ang mata. Ang kininis na marmol na sahig, ang matataas na kisame na may malalaking kristal na chandelier, ang mga empleyado na nakasuot ng suit na mabilis ngunit maayos maglakad. Ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa anumang opisina ng De La Cruz Group. Si Enchong ang huling bumaba. Nag-angat siya ng tingin sa gusali at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. 3 taon, 3 taon na nakasama niya si Sofia at hinding-hindi niya nalaman na nabibilang siya sa isang mundong tulad nito. Pumasok ang tatlo sa lobby. Agad na yumuko ang receptionist. Magandang umaga. Paano po kami makakatulong? May appointment kami kay Catherine, sabi ni Hart. Ngumiti ang receptionist. Opo, sinabi po ni Miss Herrera. Pakiakyat na lang po sa ika-28 palapag. Ang terminong Miss ay nagpadama kay Hart ng pagkadismaya. Bumukas ang elevator at pumasok ang tatlo. Walang sinumang nagsalita, tanging ang mahinang ugong lang ng makina ang naririnig. Mama, sa tingin mo ba tutulungan niya tayo? Bulong ni Alex. Hindi sumagot si Hart. Hindi rin niya alam.
Huminto ang elevator at bumukas ang mga pinto sa isang mahabang pasilyo na may kulay abong karpet. Sa magkabilang gilid ay may mga opisina na may salamin. Sa dulo ng pasilyo, isang malaking pinto na may plaka na nakasulat, General Management. Isang assistant ang naghihintay sa kanila. Dito po, pakiusap. Bumukas ang pinto at pumasok ang tatlo. Ang opisina ay napakalaki, puno ng natural na ilaw na nagmumula sa dingding na salamin. Sa gitna ay isang malaking desk, at sa likod nito ay nakaupo si Catherine. May suot siyang simpleng cream-colored na suit, nakatali ang buhok, at ang kanyang mukha ay kalmado. Wala na ang masunurin at nagbibigay daan na ekspresyon niya noong nakatira pa siya sa kanila, kundi ang kapayapaan ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Nanigas si Enchong sandali, halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Tiningnan sila ni Sofia nang may ganap na kapayapaan. Umupo kayo, sabi niya nang may malumanay ngunit matatag na boses. Umupo ang tatlo. Walang sinumang unang nagsalita. Sa wakas, si Hart ang bumasag sa katahimikan. Sofia, ang kanyang boses ay tila paos. Ayos ka lang ba? Isang simpleng tanong na halos ikatawa ni Alex dahil sa kakaibang tunog nito. Sa loob ng 3 taon, hinding-hindi niya ito tinanong. Simpleng sumagot si Sofia. Ayos lang ako. Hindi na niya sinabi mama. Isang magalang na sagot lang. Kinagat ni Hart ang kanyang labi. Sofia, tungkol sa kumpanya. Bago niya matapos, dahan-dahang inilagay ni Sofia ang isang folder sa mesa. Ito ang financial report ng De La Cruz Group. Huminto si Hart. Ikaw, alam mo na? Alam ko na sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Sofia habang tinitignan siya. Sumimangot si Enchong. Sa loob ng mahabang panahon? Tumango si Sofia. Mula sa sandaling na-activate ang clause ng pag-block ng fund, binuksan niya ang isang pahina ng dokumento. Sa kasalukuyan, kulang ang De La Cruz Group ng halos 15 milyong piso para mapanatili ang liquidity nito. Nanlaki ang mata ni Alex. Alam mo ang lahat? Bahagyang ngumiti si Sofia. Lahat ng bangko ay partner ko. Ang pangungusap na iyon ang nagpatahimik sa kanila. Sofia, maaari mo bang tulungan ang kumpanya? Tanong ni Hart. Ito ay isang pangungusap na sa loob ng 20 taon ay hinding-hindi niya naisip na kailangan niyang sabihin, humingi ng tulong. Ngunit hindi agad sumagot si Sofia. Tiningnan niya ang bintana sandali at pagkatapos ay sinabi, maaari akong tumulong. Agad na tiningnan siya ng tatlo. Halos bumuntong hininga si Alex sa ginhawa. Ngunit ang sumunod na pangungusap ni Sofia ang nagpamanhid sa kanila. Ngunit may kondisyon ako. Anong kondisyon? Mabilis na tanong ni Hart. Lumingon si Sofia para tingnan sila. Ang De La Cruz Group ay dapat ibenta sa Singson Capita. Nanatili ang katahimikan sa silid. 1 segundo. 2, 3. Ano? Sigaw ni Alex. Namutla si Hart. Gusto mong bilhin ang kumpanya? Tumango si Sofia. Tama, sabi niya ng may ganap na naturalidad. Bilang kapalit, maglalagay ako ng kapital para iligtas ito. Tiningnan siya ni Enchong. Sa kanyang mga mata ay wala ng galit, tanging isang malabong sakit, at pagkatapos, direktang tiningnan siya ni Sofia at binigyan siya ng isang napakasimpleng sagot. Pagkatapos, magiging empleyado ka lang. Ang pangungusap ay bumagsak sa silid na parang pananaksak. Ang kanyang dating asawa, ang dating subdirektor ng De La Cruz Group, ay magiging isang empleyado lang ngayon. Hinding-hindi, sigaw ni Hart habang tumatayo. Iyon ang kumpanya ng pamilya ko. Ngunit tiningnan lang siya ni Sofia ng kalmado. Maaari kayong tumanggi. Isinara niya ang folder, ngunit sa loob ng 2 buwan, malulugi ang kumpanya. Nanatili ang katahimikan sa silid dahil sa unang pagkakataon ay napagtanto ng pamilya De La Cruz ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng pagpapasya ay wala na sa kanilang mga kamay. Sa malawak na opisina ng pamamahala ng Singson Capita, ang kapaligiran ay sobrang bigat kaya halos hindi na makahinga. Ang ilaw ng umaga ay nagmumula sa malaking bintana, nagbibigay liwanag sa desk kung saan nakaupo si Catherine. Nanatili siyang kalmado, na malinaw na kaibahan sa 3 tao na nasa harap niya. Nakatayo pa rin si Hart Evangelista, nanigas matapos ang huling pangungusap ni Sofia. Hinding-hindi, ang
Ang kumpanyang iyan ay sa pamilya ko. Hindi nag-react si Sofia. Basta't tiningnan lang niya ito ng may kapayapaan na lalong nagpagalit kay Hart. Lumingon si Alex kay Enchong. Sabihin mo, ngunit nanatili si Enchong na nakaupo na may mga kamay sa mesa at ang kanyang tingin ay malalim sa file. Ang kanyang isip ay magulo. Lubos niyang naintindihan na ang sinasabi ni Sofia ay maaaring mangyari dahil sa sandaling iyon, ang kanyang pamilya ay walang ibang pinagmumulan ng pinansya. Kung hindi makikialam ang Singson Kapita, malulubog ang Dela Cruz Group. Lumingon si Hart kay Sofia na may mga mata na puno ng galit. Ginagawa mo ito para maghiganti, di ba? Bahagyang sumimangiot si Sofia. Paghiganti? Ulit niya na parang nag-iisip sa salita. Sandali pagkatapos ay umiling siya. Hindi, sabi niya ng mahina. Nagnenegosyo lang ako. Ang sagot ay nagpatahimik kay Hart. 3 taon na ang nakalipas. Tinanggap ng pamilya Dela Cruz ang investment na 1.2 bilyong piso bilang isang negosyo. Ngunit hinding-hindi nila inakala na darating ang araw na magbabaliktad ang sitwasyon. Tumayo si Alex ng bigla. Huwag kang magkunwari. Ginagawa mo ito dahil galit ka sa aking ina. Tiningnan siya ni Sofia ng walang galit, tanging isang malamig na kapayapaan. Sa tingin mo, hindi ba? Sabi ni Alex habang nag-cruise ng braso. 3 taon sa bahay namin na nagkukunwari kang mahina. Tiningnan ni Sofia si Alex ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa malaking bintana na may syudad na nakalatag sa kanyang paanan. 3 taon. 3 taon bilang manugang ng mga Dela Cruz. Ang mga alaala ay lumabas sa kanyang isip. Ang mga hapunan kung saan siya ang naglilinis ng mesa habang ang iba pang miyembro ng pamilya ay nakaupo pa rin. Ang mga pagkakataon na sinisiraan siya ni Hart sa harap ng mga kamag-anak. Ang mga gabing nag-iisa siya sa kanyang silid habang si Enchong ay dumating ng gabi nang walang pasabi. At lahat ng pagkakataon na tinrato siya bilang isang estranghero sa dapat sana ay kanyang tahanan. Lumingon si Sofia sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting emosyon. Alam ba ninyo kung bakit hinding-hindi ako nagsalita sa loob ng 3 taon? Walang sumagot, dahil naniniwala ako na ang pamilya ay isang lugar kung saan maaaring magbago ang mga tao, na kung magiging sapat akong mapagpasensya, gaganda ang mga bagay. Ngumiti siya, ngunit ito ay isang mapait na ngiti. Ngunit nagkamali ako. Nanatili ang katahimikan sa silid. Nakatayo pa rin si Hart, ngunit nagsimulang manghina ang kanyang tingin. Direktang tiningnan siya ni Sofia. Naaalala mo ba ang araw na pumasok ako sa pamilya Dela Cruz? Walang sinabi si Hart. Nagpatuloy si Sofia. Noong araw na iyon, may sinabi ka sa akin. Huminto siya at inulit ang salita sa bahay na ito. Mula sa upuan na inupuan mo, hanggang sa baso na ininuman mo, lahat ay pera ng pamilya Dela Cruz. Nanigas si Alex. Totoo na sinabi iyon ng kanyang ina, ngunit hinding-hindi nila naisip na maaalala iyon ni Sofia. Naalala ko ng perpekto. Tumango si Sofia. Sa loob ng 3 taon, laging naalala ko ang pangungusap na iyon. Lumapit siya sa mesa at inilagay ang kanyang kamay sa file. Kaya naman, ngayon, kailangan ninyong maintindihan ang isang bagay. Tiningnan niya sila ng may kalmadong boses, ngunit matatag. Sa negosyo, walang damdamin, tanging halaga. Ang kapaligiran ay lalong bumigat. Sofia, gusto mo ba talagang makita na bumagsak ang kumpanya? Tanong ni Hart nang nanginginig ang boses. Hindi agad sumagot si Sofia. Tiningnan siya at sandali pagkatapos ay sinabi, binigyan ko na kayo ng opsyon. Kinagat ni Hart ang kanyang labi na nanginginig ang mga kamay. Sa buong buhay niya, hinding-hindi siya lumuhod sa sinuman. Ngunit ngayon, ang kumpanya ng pamilya, ang prestihiyo ng kanyang asawa, ang karera ng kanyang anak, lahat ay nasa kamay ng babaeng nasa harap niya. 1 segundo, 2, 3, at pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na walang sinumang umasa. Lumuhod si Hart Evangelista. Mama! Sigaw ni Alex. Tumayo rin si Enchong ng bigla. Mama! Ngunit nanatili si Hart na nakaluhod. Dumaloy ang luha sa sahig. Nanginginig ang kanyang boses. Sofia, anak, nagmamakaawa ako. Nanatili ang katahimutan sa sala. Sa loob ng 3 taon, hinding-hindi tinawag ng babaeng iyon si Sofia na anak, ngunit ngayon ay ginagawa niya ito para magmakaawa na iligtas ang kumpanya, iligtas ang kanyang pamilya.
Isipin mo na nagkamali ako, sabi niya habang yumuyuko. Nanatili si Enchong na hindi gumagalaw. Hinding-hindi pa niya nakita ang kanyang ina na ganito kahina. At si Sofia, nanatili siya doon, nakatingin sa babaeng hinamak niya sa loob ng 3 taon na nakaluhod sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng kasiyahan, tanging isang malalim na kapayapaan. Sabi niya ng napakahina. Tumayo po kayo, ma'am. Umiling si Hart. Kung hindi mo kami tutulungan, hindi ako tatayo. Nanatili ang katahimikan sa silid. Pagkatapos ay sinabi ni Sofia ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Hindi mo kailangang lumuhod. Tiningnan niya sila ng may malumanay ngunit malinaw na boses. Sinabi ko na sa iyo na ililigtas ko ang kumpanya. Nag-angat ng tingin ang tatlo. Ngunit ang sumunod niyang pangungusap ang talagang nagpakaba sa kanila. Ngunit ang kondisyon ay nananatili. Ang Dela Cruz Group ay dapat ibenta sa Singson Kapita. Muling nanatili ang katahimutan sa silid dahil naintindihan nila na sa pagkakataong ito, si Sofia ay hindi na ang kanilang manugang, siya ang taong magpapasya sa kanilang kapalaran. Ang opisina ng pamamahala ng Singson Kapita ay nanatili sa isang mabigat na kapaligiran. Nakaluhod pa rin si Hart Evangelista sa sahig na nanginginig ang mga kamay at namumula ang mga mata sa luha. Si Alex, sa likuran niya, ay lubos na nanigas. Hinding-hindi pa niya nakikita ang kanyang ina na ganito kahina. Si Enchong, sa kabilang banda, ay nakatayo pa rin. Pinapanood ang kanyang ina na nakaluhod sa harap ng babaeng dating kanyang asawa. May pakiramdam ng pagkadismaya at sakit sa kanyang dibdib. Nanatili si Sofia sa likod ng kanyang desk. Ang kanyang tingin kay Hart ay hindi nagpakita ng galit o kasiyahan. Tanging isang kapayapaan na pumigil sa paghula ng kanyang mga iniisip. Tumayo po kayo, ma'am. Sabi niya ng mahina. Kung hindi mo kami tutulungan, hindi ako tatayo, iginiit ni Hart. Anak, pakiusap. Lumapit si Enchong. Mama, tumayo ka. Hinawakan niya ang kanyang braso, ngunit lumaban ito. Sofia, nagmamakaawa ako. Nanatili ang katahimikan sa silid. Matagal na pagkatapos, bahagyang bumuntong hininga si Sofia. Nilibot ang desk at lumapit kay Hart. Yumuko siya at hinawakan ang kanyang kamay. Tumayo po kayo. Sabi niya ng may malumanay ngunit matatag na boses na nagpatayo kay Hart. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa 3 taon niyang pagiging manugang, ito ang unang pagkakataon na nagkatinginan sila ng ganito kalalim. Sa wakas, nanginginig na tumayo si Hart at umupo sa upuan na nanginginig pa rin ang mga kamay. Bumalik si Sofia sa kanyang desk at binuksan ang folder. Ang aking kondisyon ay nananatili. Bibilhin ng Singson Capita ang Dela Cruz Group. Bilang kapalit, maglalagay ako ng kapital para iligtas ang kumpanya. Ang kapal! Bulalas ni Alex na galit. Pinahiya na namin ang aming sarili ng ganito at ganoon pa rin ang sinasabi mo. Ngunit itinaas ni Enchong ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang kapatid. Alex, tama na. Nanigas si Alex. Iba ang boses ng kanyang kapatid, hindi sa galit, kundi sa isang taong naintindihan ang isang bagay. Matagal na tiningnan ni Enchong si Sofia. Sa kanyang isip, lumitaw ang maraming alaala. Ang araw ng kanilang kasal, 3 taon na ang nakalipas, si Sofia ay may suot na simpleng puting damit at bahagyang ngumiti sa tabi niya. Pagkatapos ng seremonya, tinanong niya, "Nagsisisi ka ba?" Tumawa siya at sumagot, "Natatakot lang ako na ikaw ang magsisi." Ngunit ngayon, siya ang pinagsisisihan. Lumapit si Enchong sa desk. "May gusto akong itanong sa'yo." Tiningnan siya ni Sofia. Tanong, huminga ng malalim si Enchong. "Sa loob ng 3 taon na ito, minahal mo ba talaga ako?" Tanong ni Enchong habang tinitignan siya sa mata. Ang tanong na iyon ang nagpatahimik sa silid. Si Alex, sa likuran, ay sumimangot. Nag-angat din ng tingin si Hart, ngunit hindi agad sumagot si Sofia. Tiningnan niya ang malaking bintana. Sa ibaba, patuloy na abala ang syudad sa walang patid na trapiko. Sandali pagkatapos ay sinabi niya, "Oo, isang salita lang, ngunit nagpamanhid kay Enchong. Noong araw na niyaya mo akong magpakasal, masaya ako." Nagpatuloy siya. Isang mabilis na alaala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Noong araw na iyon, siya ay nasa pintuan ng kanyang bahay na may malaking bouquet ng bulaklak. Sinabi niya, "Hindi ako kasing yaman ng iba, ngunit magsisikap ako para bigyan ka ng magandang buhay."
Pinaniwalaan niya ito. Naniniwala siya na kung magsisikap silang dalawa, magiging maayos ang lahat. Ngunit bumuntong hininga si Sofia. Ang pag-ibig ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Tiningnan niya ito. Sa loob ng 3 taon, hinding-hindi ka naging nasa panig ko. Yumuko si Enchong. Hindi niya kayang tanggihan dahil ito ang katotohanan. Maraming beses niyang narinig ang kanyang ina na nagsasabi ng masakit na salita kay Sofia, ngunit laging pinipili niya ang katahimikan. Akala niya kung hindi niya bibigyan ng importansya, magiging maayos ang lahat, ngunit hindi niya naintindihan na ang kanyang katahimikan ang siyang pinakamasakit sa kanya. May isang bagay na hinding-hindi ko pa nasasabi sa sinuman. Nagpatuloy si Sofia. Binuksan niya ang isang drawer, kumuha ng isang sobre at inilagay ito sa mesa. Tingnan mo. Kinuha ni Enchong. Sa loob ay may medical report. Binuksan niya ito at sa loob ng ilang segundo, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay dahil sa papel ay malinaw na nakasulat. Resulta ng pagsusuri. 6 na linggong pagbubuntis. Nag-angat ng tingin si Enchong. Ikaw? Nabasag ang kanyang boses. Buntis ka? Nanigas ang silid. Nakanganga si Alex at nanigas si Hart. Sa loob ng 3 taon, inakala ng pamilya na hindi makakaanak si Sofia dahil hinding-hindi siya nabuntis, ngunit ang papel sa kamay ni Enchong ay nagpatunay sa kabaligtaran. Kailan ito nangyari? Tanong ni Enchong nang nanginginig ang boses. 2 taon ng kasal. Mahinang sagot ni Sofia. Isang masakit na alaala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Noong araw na iyon, nalaman niya na buntis siya. Masaya siya kaya gusto niyang sabihin kay Enchong, ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang usapan ni Hart at ilang kamag-anak sa sala. Kung magkaanak ang babaeng iyan, kailangan nating hatiin ang mana sa kanya. Ang pangungusap na iyon ay parang pananaksak. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sofia na para sa kanyang biyenan. Ang kanyang di pa na ipapanganak na apo ay isang bantalang sa mana. At ang sanggol? Tanong ni Enchong habang sinisikop ang papel. Tiningnan siya ni Sofia. Kalmado ang kanyang mga mata, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Nawala, nanatili ang katahimutan sa sala. Imposible, bulong ni Alex, ngunit nagpatuloy si Sofia. Noong araw na iyon, narinig ko ang sinabi mo. Sabi niya. Habang tinitignan si Hart ng walang galit o sama ng loob, tanging isang malalim na tingin. Nang gabing iyon, nagdugo ako, sabi ng doktor, dahil sa matinding stress. Pagkatapos noon, hindi na ako muling nabuntis. Nahulog ang papel mula sa kamay ni Enchong. Nanigas siya na parang nawalan ng lahat ng lakas. Sa loob ng 3 taon, inakala niya na ayaw ng kanyang asawa na magkaanak, ngunit ngayon ay alam niya na buntis ito at hinding-hindi niya nalaman. Umurong si Enchong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya ng paosang boses. Tiningnan siya ni Sofia nang may malungkot na ngiti. Sa tingin mo ba ay maniniwala ka sa akin? Hindi nakasagot si Enchong dahil alam niya na sa sandaling iyon, marahil ay iisipin niya rin ang iniisip ng kanyang ina, na nagsisinungaling siya. Nanatili ang katahimutan sa silid ng matagal. Sa wakas, isinara ni Sofia ang folder. Tapos na iyon, sabi niya ng mahina. Bumalik tayo sa kumpanya. Isang napaka-praktikal na pangungusap na ikinagulat ng lahat, ngunit ganito na siya ngayon. Itinulak niya ang kontrata kay Enchong. Pirmahan mo. Tiningnan ni Enchong ang papel. Pagkatapos ay tiningnan niya ito. Sandali pagkatapos ay kinuha niya ang bolpen at lumagda. Sa isang pirma, ang De La Cruz Group ay opisyal na naging pag-aari ng Singson Capita, ngunit kakaiba, walang sinumang nakaramdam nito bilang isang pagkatalo. Sa huli, naligtas ang kumpanya. Matapos lumagda, inilapag ni Enchong ang bolpen. Tiningnan niya si Sofia sa huling pagkakataon. Salamat. Hindi sumagot si Sofia. Hindi para sa kumpanya, nagpatuloy siya, kundi para bigyan ako ng pagkakataon na iwasto ang aking mga pagkakamali. Tiningnan siya ni Sofia at sinabi ng mahina. Wala kang utang sa akin. Tapos na tayo. Isang simpleng pangungusap na nagtapos ng isang kabanata magpakailanman. Tumango si Enchong. Naintindihan niya na may mga bagay na kapag nawala, hinding-hindi na maibabalik. Isang buwan pagkatapos, ang De La Cruz Group ay opisyal na naging isang subsidiary ng Singson Capita sa ilalim ng bagong pamamahala. Nagkaroon ng stability ang kumpanya.
Nananatili si Enchong bilang general manager. Ngunit ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang ganap na naiibang paraan, walang kayabangan, walang pagmamalaki. Natuto siyang makinig sa kanyang mga empleyado, umako ng responsibilidad, upang maging isang tunay na lalaki. Si Heart Evangelista, matapos ang lahat ng nangyari, ay nagbago rin ng malaki. Ibinenta niya ang mansyon at lumipat sa isang mas maliit na bahay. Wala nang marangyang party o event, tanging isang matandang babae na natutong mamuhay ng may kapakumbabaan. Umalis si Alex sa ibang bansa para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang pamilya De La Cruz ay wala na ang dating ningning. Ngunit sa huli, natuto silang pahalagahan ang dating hinamak nila. At si Catherine, isang hapon, nakatayo siya sa rooftop ng Singson Capita Building. Ginugulo ng hangin ang kanyang buhok habang abala ang syudad sa kanyang paanan. Lumapit ang kanyang assistant, "Ma'am, stable na ang De La Cruz Group." Tumango si Sofia. "Mabuti. Nagsisisi po ba kayo ng kahit ano?" Tanong ng assistant. Tiningnan ni Sofia ang syudad at sandali. Pagkatapos ay umiling siya. "Hindi. Dahil sa loob ng 3 taon na iyon, natuto ako ng isang aral. May mga tao na pumapasok sa buhay mo para bigyan ka ng kaligayahan. At may iba na pumapasok lang para turuan ka kung paano lumago. Ang pamilya De La Cruz ang kanyang pinakamalaking aral, ngunit matapos ang lahat, wala na siyang sama ng loob, tanging isang malalim na kapayapaan." Bahagyang ngumiti si Sofia. Nagsisimula nang lumubog ang araw sa malayo.